10 mga nakakatakot na laruan ng mga bata. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang paglalaro ay isa sa mga mahahalaga at masasayang bahagi ng childhood ng mga bata. Ito ay sapagkat hindi kumpleto ang iyong kabataan kung hindi mo naranasan ang maglaro. At upang maging mas masaya at memorable ang paglalaro, ay gumagamit ang mga bata ng mga laruan sa kanilang paglalaro. Ngunit alam mo ba na marami ding mga laruan ang itinuturing na nakakatakot? Pero bakit kaya ito itinuturing na nakakatakot? At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga nakakatakot na laruan ng mga bata. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Creepy Crawlers. Ang Creepy Crawlers ay isang sikat na laruan noong 1960s na ginawa ng Mattel. Ito ay isang mainit na makina na nagpapahintulot sa mga bata na gumawa ng sarili nilang makukulay na insekto, worms, at iba pang nilalang gamit ang espesyal na liquid rubber na tinatawag na plastigoup. Ang proseso ay simple lamang, ibubuhos ang plastigoup sa mga metal mold at niluluto ito sa mainit na machine plate. Pagkatapos ng ilang minuto ay magiging matigas at nababanat ang mga laruan. Samantala, nang inilabas ito noong 1964 ay naging paborito ito ng mga bata dahil sa pamamagitan nito ay naipapakita ang pagiging malikhain ng isang bata. Bukod sa pagiging laruan, natututo rin ang mga bata tungkol sa iba't ibang hugis at anyo ng mga insekto at maliliit na nilalang. Ang original set ay may kasamang iba't ibang kulay ng plastigoup, mga metal molds at isang mainit na plato para sa pagluluto. Pero nagkaroon ng mga issue kung ligtas nga ba ang creepy crawlers. Ang mainit na plato na ginagamit para sa pagluluto ng plastigoup ay umaabot sa napakataas na temperature na maaaring magdulot ng paso sa mga bata. May mga insidente ng paso at maliliit na sunog na naitala kaya kinailangang baguhin ang produkto at maglagay ng mga babala tungkol sa safety. Ngunit sa kabila ng mga panganib ay nanatili itong sikat na laruan hanggang sa mga sumunod na dekada. Gayun din, noong 1990s ay muling binuhay ng Toymax ang Creepy Crawlers. Ginawa nila itong mas ligtas at moderno gamit ang bagong technology. Ang mga bagong version ay may kasamang electronic heating elements at mga plastic molds na nag-alis ng panganib ng pagkapaso mula sa mga metal molds at mainit na plato. Bukod pa rito, naging bahagi rin ng pop culture ang Creepy Crawlers. Nagkaroon ito ng sariling TV show noong 1990s na pinamagatang Creepy Crawlers. Ang palabas ay tungkol sa mga bida na gumagamit ng kanilang Creepy Crawlers creations upang labanan ng kasamaan, na nagbigay ng bagong buhay at kahulugan sa laruan. Ang Creepy Crawlers ay isa sa mga laruan na nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng mga laruan. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersya ay nanatili itong mahalagang bahagi ng alaala ng maraming henerasyon. Number 2, Little Miss No Name Doll. Ang Little Miss No Name Doll ay isang kakaibang manika na ginawa ng Hasbro noong 1965. Dinisenyo ito ni Dite Andrade at naiiba ito sa mga karaniwang manika noong panahon na iyon. Sa halip na maganda at kaakit-akit tulad ng Barbie, ang Little Miss No Name ay mukhang malungkot at parang batang naghihirap. Ang manikang ito ay may taas na 15 inches at gawa sa vinyl. Mayroon siyang malalaking blue na mata na parang laging may luha. Ang kanyang buhok ay diretso at kulay chestnuts. At ang suot niya ay isang simpleng sako na may mga butas para sa kanyang ulo at mga braso. Mayroon siyang kahoy na sapatos na hindi pantay ang kulay. May hawak din siyang maliit na lata na parang ginagamit sa pamamalimos. Samantala, walang pangalan ng manikang ito kaya tinawag siyang Little Miss No Name at simbolo ng batang walang tirahan at inaabandona. Layunin ng Hasbro sa paggawa ng Little Miss No Name na ipakita ang kahirapan at pagdurusa ng mga bata. Noong panahon na iyon ay karamihan sa mga manika ay maganda at masaya, kung kaya't kakaiba talaga ang Little Miss No Name. Subalit, hindi naging matagumpay ang manikang ito sa market. Hindi ito nagtagal sa mga tindahan at naging bihirang collection lamang sa paglipas ng panahon. Pero sa kabila ng kakaibang anyo at konsepto, ay nagkaroon ng mga tagahanga ang Little Miss No Name. Ang mga collectors ng mga lumang laruan at manika ay nagka-interes sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang pagiging bihira, kundi dahil na rin sa natatanging kwento at symbolism nito. Sa mga online auction sites tulad ng eBay, ang mga Little Miss No Name dolls ay madalas na binibenta sa mataas na presyo, depende sa kanilang kondisyon at kumpletong accessories.
Sa ngayon, ang Little Miss No Name ay nagpapaalala ng iba't ibang kwento ng buhay at kahirapan. Ang kanyang malungkot na mukha at simpleng damit ay nagsasalaysay ng mga batang walang tirahan na nangangailangan ng pagmamahal at pangangalaga. Marami ding articles at blog posts ang naisulat tungkol sa kanya na binibigyang diin ang kanyang symbolism ng mga batang naghihirap. Maliban pa dito, ang paggawa ng manikang ito ay isang paraan upang hikayatin ang mga magulang at mga bata na maging mas sensitive at may malasakit sa mga naghihirap. Number 3, Baby Laugh-A-Lot Doll. Ang Baby Laugh-A-Lot Doll ay isang manika na ginawa noong huling bahagi ng 1960s ng Remco. Sikat ito dahil sa kanyang kakaibang kakayahan na tumawa ng walang tigil kapag pinaandar ito. Ang manika ay gawa sa plastik at may suot na pulang bestida na may puting mga guhit. Malalaki at bilog ang kanyang mga mata na parang gustong maglaro. Ang pinaka-espesyal sa Baby Laugh-A-Lot ay ang kanyang mechanism na nagpapatawa. Kapag nilagyan ng battery at pinaandar, ang manika ay tumatawa ng malakas at tuloy-tuloy. Iba-iba ang reaksyon ng mga tao sa tunog ng kanyang pagtawa. Para sa ilan, ito ay nakakatuwa, pero para naman sa iba, ito ay nakakatakot. Sa mga patalastas ng manika ay makikita ang mga batang babae na tuwang-tuwa habang hawak ang Baby Laugh-A-Lot. Layunin ng mga patalastas na ipakita ang saya na dala ng manika. Pero sa iba, ang tunog ng pagtawa ng manika ay medyo nakakatakot. Sa paglipas ng panahon ay naging bahagi ng pop culture ang Baby Laugh-A-Lot. Ang kanyang kakaibang pagtawa ay naging dahilan para maisama siya sa mga listahan ng mga creepy o nakakatakot na mga laruan. Madalas siyang ginagamit bilang halimbawa ng mga bagay na akala mo ay para sa mga bata pero nagdudulot pala ng takot. Sa ngayon, ang Baby Laugh-A-Lot ay isang collective item na hinahanap ng mga mahilig sa vintage toys. Ang mga original na manika na nasa maayos na kondisyon ay mabenta sa mga auction at antique stores. Ang manika ay naging simbolo ng isang panahon sa kasaysayan ng mga laruan kung saan ang mga bagong disenyo at technology ay nagdulot ng mga kakaibang produkto. Sa kabuuan, ang Baby Laugh-A-Lot doll ay nagpapakita ng kung paano ang isang simpleng laruan ay maaring mag-iwan ng malalim na marka sa mga tao. Ang kanyang kakaibang pagtawa ay nagdala ng iba't ibang emosyon mula sa kasiyahan hanggang sa takot. Ang manika na ito ay nagpapaalala sa atin ng pagiging creative ng industriya ng mga laruan. Number 4, Clown Dolls. Ang mga clown dolls ay mga laruan na mukhang clown. Sila ay may mahalagang role sa popular culture at madalas makita sa mga kwento at pelikula. Nagdudulot sila ng saya at takot sa iba't ibang tao. Karaniwan silang ginagamit bilang decorations sa mga kwarto ng bata, props sa mga palabas at sine at bilang collection ng mga mahilig sa manika. Noong 18th century ay nagsimula ang mga clown dolls. Sumikat ang mga clowns sa mga European circus at theaters. Dahil sa kanilang nakakatawang anyo at kakaibang kasuotan, ay naging inspirasyon sila sa paggawa ng mga laruan para sa mga bata. Ang mga unang clown dolls ay gawa sa kahoy o tela na may makukulay na mukha at damit. Sa paglipas ng panahon ay naging mas detalyado ang paggawa ng mga ito gamit ang iba't ibang materials tulad ng porcelain, plastics at rubber. Sa ngayon ay bahagi na ng pop culture ang mga clown dolls. Isang kilalang halimbawa ay si Bozo the Clown na sumikat sa television noong 1960s. Ang itsura ni Bozo na may malaking pulang ilong at makulay na buhok ay naging simbolo ng kasiyahan para sa maraming bata. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay nagbago ang tingin ng mga tao sa mga clown dolls. Maraming tao ang natatakot sa mga clown dolls. Maaaring ito ay dahil sa kanilang kakaibang anyo, labis na face expression at hindi mahulaan na pag-uugali. Ang mga horror movies tulad ng Poltergeist noong 1982 at It noong 1990 at 2017 na may mga nakakatakot na clown dolls ay nagpalala sa takot ng mga tao. Si Pennywise the Dancing Clown mula sa nobela ni Stephen King ay naging simbolo ng takot para sa maraming henerasyon. Bukod sa takot ay marami ring collectors ang interesado sa mga vintage clown dolls dahil sa kanilang kasaysayan at sining. Ang mga porcelain clown dolls mula sa 19th at 20th century ay mahalaga sa mga collectors. Ang kanilang detalye, quality ng pagkakagawa at kondisyon ay nagpapataas ng kanilang halaga. Samantala, iba't iba naman ang kahulugan ng mga clown dolls depende sa konteksto. Sa mga palabas at theater, sila ay nagdudulot ng saya, ngunit sa mga horror movies at urban legends, sila ay nagiging simbolo ng takot. Number 5, Teddy Ruxpin.
Si Teddy Ruxpin ay isang sikat na laruan noong 1980s. Kilala siya bilang unang manika na kayang magkwento. Inilabas siya ng Worlds of Wonder noong 1985. Si Teddy Ruxpin ay isang teddy bear na nagbabasa ng mga kwento mula sa cassette tapes na inilalagay sa kanyang likod. Habang siya ay nagsasalita, ay gumagalaw ang kanyang bibig at mata na parang totoong buhay siya. Ang ideya para kay Teddy Ruxpin ay galing kay Ken Force na isang dating empleyado ng Disney. Gusto niyang gumawa ng manika na kayang magkwento sa mga bata. Kasama ang kanyang mga kaibigan ay gumawa siya ng prototype at naghahanap ng kumpanya na tutulong sa kanila. Nakipag-ugnayan sila sa Worlds of Wonder na isang bagong kumpanya na gustong gumawa ng mga kakaibang laruan. Kaugnay din nito, si Teddy Ruxpin ay may espesyal na technology. Gumagamit siya ng cassette tape na may dalawang track, isang track para sa audio ng kwento at isang track para sa mga signal na nagpapagalaw sa kanyang mga mata at bibig. At ang mga kwento ay karaniwang tumatagal ng 20 minutes at may kasama pang mga kanta at tunog para mas masaya at interesting para sa mga bata. Bukod sa kanyang kakayahang magkwento, si Teddy Ruxpin ay may sarili ding mundo at mga kaibigan sa kanyang mga kwento. Ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay nangyayari sa isang fictional place na tinatawag na Grundo. Kasama niya si Grubby na isang malaking caterpillar at si Newton Gimmick na isa namang inventor. Ang kanilang mga kwento ay puno ng fantasy, misteryo at mga aral na nagtuturo ng mga mahahalagang leksyon sa mga bata. Subalit kahit naging sikat ay nagkaroon ng mga financial problems ang Worlds of Wonder at nagdeklara ng bankruptcy noong 1988. Pero si Teddy Ruxpin ay minahal pa rin ng maraming bata at naging bahagi ng kanilang kabataan. Maraming kumpanya ang nagtangkang buhayin ang laruan sa iba't ibang panahon, pero wala sa mga ito ang naging kasing tagumpay ng original. At noon ngang 2017 ay inilabas ng Wicked Cool Toys ang bagong versyon ni Teddy Ruxpin. Ang modern version na ito ay gumagamit ng digital technology sa halip na cassette tapes. Meron na siyang mga LED eyes na nagpapakita ng iba't ibang expression. At maaari rin siyang isync sa isang mobile app para sa karagdagang mga kwento at kanta. Ang bagong version na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa bagong henerasyon ng mga bata na maranasan ang magic ni Teddy Ruxpin. Number 6, Monster Face Kit. Ang Monster Face Kit ay isang laruan mula sa 1990s na sikat dahil sa kakaibang konsepto nito. Meron itong malaking plastic na mukha at iba't ibang bahagi tulad ng mga mata, ilong at bibig na pwedeng ikabit at tanggalin. Ang bawat bahagi ay may suction cups o clip para madaling ikabit. May kasama rin itong slime o clay na pwedeng gamitin para magdagdag ng mga detalye sa halimaw na gagawin. Madali lamang gamitin ang Monster Face Kit. Pwedeng gamitin ng mga bata ang kanilang imagination para gumawa ng iba't ibang hitsura ng halimaw. Pwedeng ilagay ang mga mata, ilong at bibig sa iba't ibang posisyon para makabuo ng kakaibang hitsura. Pwede ring gamitin ang slime o clay para magdagdag ng mga peklat o iba pang kakaibang detalye sa mukha ng halimaw. Dahil sa maraming bahagi, ay maraming combination ang pwedeng gawin kaya tiyak na magiging masaya ang mga bata habang naglalaro. Samantala, ang Monster Face Kit ay hindi lang nagbibigay ng saya, kundi nakakatulong din sa pagpapabuti ng mga kasanayan ng mga bata. Nakakatulong ito sa coordination ng mata at kamay at pati na rin sa maliliit na galaw ng mga bata. Hinihikayat din nito ang mga bata na magkaroon ng creative thinking at mag-experiment sa iba't ibang disenyo. Natututo rin sila tungkol sa iba't ibang emosyon at expression habang naglalaro at gumagawa ng kanilang mga halimaw. Kaugnay pa nito, noong 1990s ay naging hit ang Monster Face Kit sa mga tindahan ng laruan at naging paborito ng maraming bata. Ang laruan ay naging simbolo ng panahong iyon na nagdala ng saya sa mga batang lumaki na naglaro nito. Ang kakaibang konsepto ng kit ay nagbigay daan sa mga bata na maging creative at hanggang ngayon ay marami pa rin ang nakakaalala nito bilang bahagi ng kanilang memorable childhood. Karagdagan pa, ang Monster Face Kit ay isang natatanging laruan na nagbigay ng kasiyahan at creativity sa mga bata noong 1990s. Number 7, Mooing Cow Banks. Ang Mooing Cow Banks ay isang uri ng alkansya na kahugis ng baka at naglalabas ng tunog na mo tuwing may barya na ipinapasok dito. Sikat ito sa mga bata at collectors dahil sa kakaibang disenyo at tunog nito.
Naging popular ang mooing cow banks noong huling bahagi ng 20th century. Ang mga ito ay gawa sa matibay na plastik at karaniwang may kulay puti na may itim na batik tulad ng isang tunay na baka. Ang mga mata ng alkansyang ito ay malalaki at mukhang masaya na nagbibigay ng kaakit-akit na hitsura. Samantala, ang natatanging katangian ng mooing cow banks ay ang tunog na moh na ginagawa nito. Kapag naglagay ka ng barya sa butas sa likod nito, ay isang maliit na mechanism ang nagpapagana sa sound chip na gumagawa ng tunog. Bukod sa nakakaaliw sa mga bata, ay natututo rin silang mag-ipon ng pera. Ang tunog ay nagmumula sa isang maliit na battery na madaling palitan. At sa paglipas ng panahon ay naging paboritong collection item ang mooing cow banks. Maraming tao ang gustong magkaroon ng iba't ibang versyon nito. Ang mga limited edition, lalo na yung may kakaibang kulay o disenyo, ay nagiging mahal sa market. Mas mataas ang halaga ng mga alkansyang walang gasgas o sirang bahagi. Subalit kahit una, itong sumikat sa West ay nakarating din ang mooing cow banks sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas ay paborito itong regalo sa mga bata lalo na tuwing Christmas at birthday. Itinuturing din itong simbolo ng pagiging matipid sa pera na isang mahalagang katangian sa kulturang Pilipino. Ang tunog na mo ay nagiging paraan upang mahikayat ang mga bata na mag-ipon. Maliban sa pagiging laruan, ay mayroon ding mahalagang aral na hatid ang mooing cow banks. Magandang paraan ito upang turuan ng mga bata tungkol sa kahalagahan ng pag-iipon. Ang saya na dulot ng tunog ng baka ay nagiging positibong paraan para mag-ipon sila ng pera. Maraming magulang at guro ang gumagamit ng mooing cow banks sa pagtuturo ng tamang pag-manage ng pera. Ang mga lumang mooing cow banks ay itinuturing na ngayon bilang antique. Madalas itong hinahanap sa flea markets, antique shops at online auction sites. Ang halaga nito ay patuloy na tumataas, lalo na kung bahagi ito ng limited edition o bihirang disenyo. Number 8. Big Mouth Billy Bass. Ang Big Mouth Billy Bass ay isang electronic toy na sumikat noong early 2000s. Ito ay isang plastic na isda na mukhang largemouth bass at kadalasang nakalagay sa isang wooden plaque. Ang laruan ay may kakayahang kumanta at gumalaw na nagdudulot ng saya sa mga tao. Unang inilabas ang Big Mouth Billy Bass ng Gemmy Industries noong 1999. Ang ideya nito ay galing kay Joe Pelletieri na isang product developer ng kumpanya. Naisip niya na ang isang laruan na kumakanta at gumagalaw ay makakapagbigay ng aliw sa mga tao. Agad itong sumikat at naging perfect gift, lalo na tuwing Christmas. Ang laruan ay gawa sa plastik na pininturahan upang magmukhang totoong isda. Nakakabit ito sa isang patungan na parang kahoy na nagmumukhang trophy fish. Sa loob ng isda ay may mga motor na nagpapagalaw sa ulo, bibig at buntot nito kapag pinaandar. May sensor din ito na nagpapagana kapag may gumagalaw sa harap na nagdadagdag ng surprises. Samantala, ang kilalang katangian ng Big Mouth Billy Bass ay ang kakayahan nitong kumanta at magsalita. Ang original version ng laruan ay kumakanta ng dalawang kanta, ang Don't Worry, Be Happy ni Bobby McFerrin at Take Me to the River ni Al Green. Kapag pinaandar ay magsisimula itong kumanta habang gumagalaw ang ulo, bibig at buntot. Ang ibang mga models ay may iba't ibang kanta at dialogue. Gayun din, mabilis na naging bahagi ng pop culture ang Big Mouth Billy Bass. Maraming tao ang natuwa sa laruan at ito ay lumabas sa maraming palabas sa telebisyon, pelikula at comedy skits. Ang laruan ay naging simbolo ng saya at nostalgia at naging bahagi ng mga collection ng maraming tao. Ang social media at mga viral videos ay nagpalawak pa ng kasikatan nito, kung saan ay maraming tao ang nag-share ng kanilang mga karanasan at reaksyon. Bagamat maraming tao ang natuwa sa Big Mouth Billy Bass, ay mayroon ding mga hindi natuwa dito. Ang ilan ay nagsabi na ito ay halimbawa ng sobrang pagbili ng mga bagay na hindi naman mahalaga. May mga ulat din na madaling nasisira ang laruan. Ngunit, hindi nito napigilan ang patuloy na kasikatan ng Big Mouth Billy Bass. At hanggang ngayon ay sikat pa rin ang Big Mouth Billy Bass. Number 9. Vintage Ventriloquist Dummies. Ang mga vintage ventriloquist dummies o mga antique dolls na ginagamit ng ventriloquist ay espesyal na mga manika na ginagamit para sa pagpapatawa at entertainment. Noong sinaunang panahon pa, nagsimula ang ventriloquism. Ngunit noong 19th century lang, naging kilala ang paggamit ng mga manika.
Ang mga unang manika ay simpleng gawa sa kahoy na may mga bahagi tulad ng kamay at ulo na maaaring igalaw. Ang kanilang mga mukha ay may kakaibang ekspresyon para makakuha ng pansin. Habang lumilipas ang panahon ay nagiging mas detalyado at makatotohanan ang mga disenyo ng mga manikang ito. Ang mga vintage ventriloquist dummies ay kadalasang gawa sa kahoy at pati. Pinipinturahan ang kanilang mga mukha para magmukhang buhay at may mga detalye tulad ng kilay, eyelash at bibig na maaaring igalaw. May mechanism ang mga mata ng mga manikang ito para magmukhang tumitingin sa iba't ibang direksyon. Ang mga kamay at paa ay maaari ding igalaw depende sa disenyo ng manika. Isa sa mga kilalang tagagawa ng ventriloquist dummies noong unang bahagi ng 20th century ay si Frank Marshall. Ang kanyang mga manika ay kilala sa mahusay na pagkakagawa at detalyadong disenyo. Maraming sikat na ventriloquist ang gumamit ng kanyang mga manika na patuloy na hinahangaan ng mga collectors hanggang ngayon. Kaugnay din nito, maraming tao ang nagkokolekta ng vintage ventriloquist dummies dahil sa kanilang kasaysayan at sining. Ang mga manikang ito ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng entertainment. Dahil sa kanilang edad ay nangangailangan sila ng special care. Kailangan silang itago sa tamang paraan upang mapanatili ang kanilang kondisyon. Maraming collectors ang nagpapagawa ng espesyal na display case upang maprotektahan ang mga manika mula sa alikabok at pinsala. Gayon din, ang restoration ng mga vintage dummies ay isang sensitive process na ginagawa ng mga eksperto. Layunin nito na mapanatili ang original na anyo at mechanism ng manika habang inaayos ang mga sira. Number 10. Baby-born dolls. Ang baby-born dolls ay mga manika na ginawa ng Zapf Creation AG mula sa Germany. Una itong inilabas noong 1991 at agad na sumikat sa mga bata sa iba't ibang bansa dahil sa kanilang totoong hitsura at mga interactive content. Ang mga manika na ito ay ginawa para magbigay ng tunay na karanasan sa pag-aalaga ng sanggol sa mga bata. Ang mga baby-born dolls ay may iba't ibang kakayahan. Pwede silang umiyak, kumain, uminom mula sa bote at mag-CR. Hindi kailangan ng battery para gumana ang mga ito dahil sa simpleng mechanism. Halimbawa, kapag pinakain mo ang manika gamit ang espesyal na pagkain na kasama sa set, ay pwede itong dumumi at kailangan mong palitan ng diaper. Ang ganitong klase ng laro ay nagtuturo sa mga bata ng responsibilidad at pag-aalaga. Bukod sa kanilang interactive content, ay kilala rin ang baby-born dolls sa kanilang magandang disenyo. Mayroon itong malambot at makinis na balat, maganda ang mukha at adjustable ang mga bahagi ng katawan. Kasama sa bawat manika ang iba't ibang accessories tulad ng bote, diaper, potty, damit at iba pang gamit. Ang mga accessories na ito ay nagbibigay ng maraming paraan para maglaro at gamitin ang imagination ng mga bata. Samantala, ang baby-born dolls ay hindi lang laruan dahil nagtuturo rin ito sa mga bata. Ang paglalaro gamit ang mga manika ay nakakatulong para matutunan ng mga bata ang pakikisalamuha at pakikiramdam sa iba. Ang pag-aalaga ng manika ay nagtuturo sa kanila tungkol sa awa, responsibilidad at pagmamalasakit. Bukod dito, ang mga manika ay tumutulong din sa paggawa ng mga kwento at pagpapalawak ng kanilang imagination. Gayon din, patuloy na sumisikat ang baby-born dolls dahil sa pagbabago at pagpapabuti ng Zapf Creation AG. Taon-taon ay naglalabas sila ng mga bagong version ng manika na may karagdagang content at mga bagong accessories. Ginagawa ito para manatiling interesado ang mga bata at para magkaroon sila ng masayang karanasan sa paglalaro. Dagdag pa rito, isa pang dahilan kung bakit gustong-gusto ang baby-born dolls ay dahil sa iba't ibang uri ng manika.